Sa ilalim ng kumukutitap na bumbilyang nakasabit sa mga kawad ng liyab at musika, humalo sa pabango ng mamahaling alak, at pabango ng dao ang amoy ng nilaga at suka na kumapit sa damit ni Samuel Tibayan, 34 na taong gulang at ngayoy pumipisil ng mahigpit sa bilugang hawakan ng basket na puno ng mainit-init pang balot. Kanina pa umaaso ang mga itlog, pero mas matindi ang singaw ng hiya na kumukulob sa dibdib niya habang lumalakad sa malawak na garden ng St. Gabriel Academy Grand Alumni Homecoming. Nakapwes sa gitna ang pulang karpet, may photo wall na may nakalinyang sponsors, mga bangko, inihaw na steakhouse at isang kumpanya ng sasakyan, at sa bandang kanan, nakabiti ng malakit makintab na tarpang may nakasulat na Welcome Alumni. Kandila ng kura ng eskwelahan na siyang humihila sa mga dating estudyanteng ngayoy bihis na bihis. Sa kaliwa ni Sammy, naroon ang mesa ng batch nila, 2006, at doon niya unang narinig ang tugids ng mahinang tawanan. Si Edwin, dating salutatorian na ngayoy senior architect. Kasama sina Regine at Marco na parehong corporate lawyer at si Dennis, business analyst na sanay nang magmaneho ng imported na kotse. Natigilan si Sammy nang mapansing sabay-sabay silang tumuro, lumuwa ang kutis inumin ng ngisi at pumalakpak pa si Marco, kunwari nagulat. Uy, pare, ito ba yan? Balut vendor na pala ngayon. Hawak ang mga bote ng serbesa, nilapitan pa siya ni Dennis, inikot ang perlas na ilaw ng cellphone lamp. Kinuhanan ng video. Live to guys! Si Sammy, ang dating subject ng mga first honor, may daladalang balut, pang viral. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Pinilit ni Sammy ang pangingiti, ngunit kumirot ang gilid ng mata. Biglang nag-flashback ang dating araw, kung kailan pantay silang lahat sa sala-salang na plastic na armchair, butas ang tsinelas para may iisang pangarap na makaalpas. Ngayon, sila'y nakapostura, coat at leather shoes. Samantalang siya, nakaputing polo shirt na lukot at faded na maong, puno ng bakat ng asin sa kilikilit leeg mula sa maghapong paglalako sa pier. Hawak pa rin niya ang basket. Kumalabog sa diwa ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang imbitasyon sa kabila ng hiya. Kailangan niyang mahanap ang vice-presidente ng isang malaking chain ng convenience store na alam niyang dadalo, si Angela Ramos, valedictorian ng batch 2006. Nabalitaan niyang naghahanap ito ng bagong produkto para sa midnight snack line. Araw-araw kasing nagtitiis si Sammy magbalik-balik ang bangketa, sumisigaw ng balut mula alas 6 hanggang hating gabi para mabayaran ang dialysis ng anak niyang si Kai at matransfuse ng dugo ang asawa niyang si Lori ng madali ng dengue. Kung makakapirma siya ng kahit maliit na supply contract, baka masagip niya ang pamilya mula sa pagkalunod sa utang. Kaya kahit pa pinagtatawanan siya ngayon, kinapa niya sa bulsa ang plastic na lalagyan ng kanyang proposal, isang naka-vertical na A4 na basa na sa pawis at bumulong sa sarili, basta, ma-deliver ko lang sa kanya. Ngunit parang sinadya ng tadhana na pagulong-gulunghin mo na siya sa putik ng alaala. Dumating ang MC, humawak ng mic at tinawag ang mga pinakaaganap na alumni. Si Edwin bilang young achiever, si Regine bilang top litigator at si Marco bilang rising star entrepreneur. Habang pumapalakpak ang buong crowd at lumalakas ang banda, hinila ni Dennis si Sammy palapit sa gitna. Tinutok ang kamera niya at sumigaw, "Batchmates! Tignan niyo naman oh! Masikat pa sa amin tong si Sammy! Mobile food truck model!" Hagikhikan, pati ibang batch na palingon, tumanggo na lang si Sammy para hindi mahalatang naiiyak. Pero sa loob niya, naglalaglutukan ng mga ugat ng inis, hindi dahil sa pangungutya, kundi dahil sa patong-patong na pagod sa katawan na hindi pwedeng masayang. Lumayo siya, dinala ang basket sa isang sulok na malayo sa liwanag ng fairy lights at doon tinanggal ang maliit na thermos ng suka at asin, itinabi sa upo ang plastic para makapagpahinga. Habang pinupunasan niya ang pawis, may marahang boses sa likod na, "Pwedeng makabili?" Lumingon siya, nakita si Angela, dati laging naka-ponytail, ngayon corporate cut na ang buhok pero hindi pa rin naglalaho ang maamong mata. Naka-blazer siya, ngunit bitbit lang ang manipis na sling bag. "Hello, Sammy!" Bati niya, parang walang nagbago sa tono. Natigilan si Sammy, napatanggo at mabilis na kinuha ang sipit. "Ilang piraso po?" "2 lang muna," sabi ni Angela, ngumiti. Kinuha niya ang itlog, kinagat, nagkatas ang sabaw, napatikit siya. "Ganito pa rin yung lasa noong high school tayo sa kanto ng simbahan," bulong niya. Kumiliti ang sinabing yun sa puso ni Sammy. Naalala niya ang panahon na sila ni Angela ang laging nagtutulungan sa math quiz bees, palihim niyang crush noon.
Mas malasa na po yan ngayon, biro ni Sammy. Pinag-eksperimento ko na. May suka, sili, unti-unti nilaga sa asin ng dumangas. Yan ba yung repackaged line mo? Tanong ni Angela. Sabay turo sa packet proposal na nakasuyap sa bulsa niya. Napatanga si Sammy. Paano kaya niya nakita? Pwede ko bang makita? Nag-aalinlangan man, inaabot niya. Binuklad ni Angela, nagsimulang magtanong. Cost per piece, shelf life, HACCP plan, at rights sa itik growers. Sinagot ni Sammy isa-isa. Yung iba may memorya lang niya sa tulong niyang kapitbahay na food technologist. Habang sila'y nag-uusap, may biglang pumalakpak sa stage. Tumawag si Edwin bilang MC sa special game, Egg Cracking Trivia Challenge. Kung sino may dalang itlog, dito sa harap. Sumigaw siya. May ilan ang kumuha sa basket ni Sammy. Hinila siya papunta doon. Nakita ni Angela ang kurap ng kaba. Go! Bulong niya. Pakita mo! Sa gitna ng entablado, pinagtabi ang 5 kalahok. Isa na si Sammy, hawak-hawak ang tig-iisang balot na pinabili ng audience. Pinagtatawanan siya ni Dennis Utrigin sa gilid, pero nang tanungin ni Edwin, sino dito nakakakilala ng salitang Espanyol na siyang ugat ng balot? Walang nakasagot kundi si Sammy. Baluti senyor, rap o balot? Palakpak ang ilan, kantyaw pa rin ng iba. Pangalawang tanong, ilang araw bago ma-develop ang embryo? Sumagot ulit si Sammy. 17 araw para sa karaniwang puti, 18 para sa pares na mas makapal. Napakunot ang noon ni Edwin, halatang di alam kung tama. Sinanyasan niya ang tech booth para i-flash ang Google slide at doon lumitaw. Balot, 17 to 18 days. Hiyawan, biglang tumunog ang gitara. Lumakas ang palakpak at unti-unting umurong ang pamimintas. Panghuling tanong, anong probiotic benefit ang napatunayang taglay ng balot? Si Sammy, diretsyo, tryptophan po, panlaban sa insomnia, at choline para sa memory. Tumpak na naman. Pumalakpak si Angela nang nakita sa monitor na tama lahat ng sagot. Tinawag ni Edwin ang committee para ibigay ang premyo, isang mason jar na nilagyan nila ng coins bilang joke trophy. Pero bago niya may abot, sumingit si Angela sa stage, kinuha ang mic. "Excuse me po, I'd like to make an announcement," sabi niya, bumaling sa audience. Ang Convenience 24 Corp po ay naghahanap ng bagong supplier para sa ready-to-eat midnight snacks. At ngayong gabi, ikinagagala kong iproklama na pumirma na kami ng Memorandum of Understanding kay Mr. Samuel Tibayan para gawing balot sa puti ang flagship product ng aming rollout sa 150 branches. Nabitiwan ni Edwin ang jar, kung malansing ang barya. Tumigil ang tugtugan, bumuka ang bibig ni Dennis. Si Regine, napakamot sa noo. Sumigaw si Marco sa likuran. "Wait, seryoso ba yan?" Tinangguan siya ni Angela, saka inabot ang kamay ni Sammy. Hinila palapit. "Kilala niyo ba kung sino tong tinatawanan niyo kanina? Siya ang bumuhay sa itik farming ng kanilang barangay. Nag-innovate ng low-salt pasteurization at ngayon magiging partner namin nationwide. At oo, balot vendor siya. Isa ring entrepreneur na may ginintuang puso't sipag. Palakpakan natin." Parang umalo ng tuwa sa gabi, may iilan kumatok pa rin sa bote ng beer ng mahiyain pero ang karamihan lumapit kay Sammy, humingi ng intriga. Si Edwin, namutla, humingi ng dispensa. "Tol, biro lang yun ah. Di ko akalaing," pero pinigilan siya ni Sammy, ngumiti. Ayos niyang, mas masarap yung balot kapag binabanlian mo muna sa asar. Tawa, yakap. Si Dennis, nag-offer bumili agad ng isang basket para dalhin sa opisina. Si Regine, naglabas ng card baka raw kailangan niya ng IP patent advice. Sa sulok, naluha si Sammy. Hindi dahil sa bahagyang payback, kundi dahil naalala niyang may pambayad na siya bukas sa ospital at makakabili pa ng bagong incubator sa Pateros para di na siya mangutang. Lumingon siya kay Angela, kumindat. "Salamat." Umiling si Angela, pinahid ang luha niya. "Salamat sa lasa ng alaala mo, hindi na to nakakalimutan." Habang nagtutuloy ang gabi sa sayawan at kwentuhan, naglalakad si Sammy sa tabi ng mga string lights, dala na naman ng bakanting basket, pero sa halip na bigat, gabuhok na lang ang pakiramdam. Sa pintuan, sinalubong siya ng isa pang dating kaklase, si Liza, na may bitbit na check. Donation daw mula sa alumni fund para sa cooperative ng mga balot growers para kay Sammy. Mabigat na sana sa kamay pero tinanggap niya at hinagkan. Sapagkat sa bawat itlog na kanyang nilaga, nagbalat siya ng habang buhay na leksyon. Ang tunay na diploma ay hindi nakasabit sa pader, kundi nasa lamad ng pagod na hindi pumapayag na mabulok. At mayroon itong sabaw na aagos, magiging luha man o pawis.
hanggat hindi handang umatras ang dibdib upang mapasarap ang lasa ng kinabukasan. Halos lahat ay naluhan nang malamang hindi pala balot lang ang dala niya, kundi pag-asa na sumisilip sa bawat butil mang asin, humahalo sa soup ng panibugho, at sa bandang huli ay naghuhunos ng mga tao mula sa nagtatawang spectator tungo sa nagbabagong tagahanga. At sa huling patak ng ilaw, nang magsindi na ng huling fireworks, nakita si Sammy sa tabi ni Angela. Hawak ang kontrata, nakangiting sinlapad ng buwan. Patunay na minsan, sa isang reunion na puno ng biro, balot lang ang tanying kailangan para ipabatid sa lahat na hindi pantawid gutom lang ang itlog. Ito'y sidlan pala ng pagkakataon na kayang magpalabas ng luha sa sino mang nakakalimot kung paano ang tunay na pagkakilala. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.